Lahat, gusto ko muna po pasalamatan yung grupo ni Ma'am Kat at sa ating mga kaibigan sa media dito, tsaka sa vloggers for inviting me. Ipo. Magandang hapon po. Ako naman po si Jeffrey Balsa, Chairman po ng OFW Assistance Advocate sa buong Middle East, pati sa Asia. So, nandito rin po ako ngayon at bigyan natin ng talakayan yung about sa problema po ng nilapit sa atin ng mga OFW na biktima ng mga balikbayan ng vaccines. So, napakarami na po. Good afternoon po sa lahat. Isa po ako sa galing pa po ako ng Kuwait, tapos yun, ito po ang naabutan namin dito. Yung balikbayan namin hindi pa po nakakating sa akin. Dr. po, Limot, kasi nasa ko, representative po ng girlfriend ko sa Kuwait po. Kasi hindi pa dumating yung kanya balikbayan box kung masasantang na po. Magandang hapon po. Kami po ni Ma'am Noemi ay asawa po ng mga yumao na dating OFW ng Saudi Over na until now ay nag-aantay pa rin po na makuha yung mga benefits na dapat na para sa kanila. Ako po si Noemi Naka, na nabiyuda na mag-5 taon na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng mga unclaimed salaries and benefits po. At sana po sa pagkakataong ito, mabigyan ginaw na po ang matagal na namin hinihintay. Magsasyam na taon na po. So, good afternoon po sa lahat ng kasama natin dito sa front panel. Para po magbigay lang ng konting backgrounder dito po sa issue ng Saudi Ogre claims. Again, kasama po natin dito yung widows, grupo ng widows. Sila po yung mga may bahay ng mga nagtrabaho sa Saudi under the Saudi Ogre Company na yumao na tulad ng pagkat ni Ma'am Cherry at kasalukuyan nag-aantay sa kanilang claims. Yung Saudi Ogre po, for a brief backgrounder, isang malaking kumpanya po ito sa Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia. Yung mga, itong company po nito ay nag-hire ng libo-libo ng mga Filipino workers. Kasama din po yung mga ibang lahi. Mga skilled workers po to, mga electrician, engineer, sa construction. Kasi malaki po itong kumpanya sa Saudi na nakatutok sila dun sa kanilang pinaka number 1 resource, which is oil. So, yung in the year 2015 and 16 thereabouts, yung kumpanya po ng Saudi Ogre ay naka-encounter ng financial crisis or bankruptcy na tinatawag, kung saan napilitan po sila mag-file ng nasabing bankruptcy doon sa gobyerno nila doon at mag-declare ng bankruptcy. At ang isa po sa consequence nito ay yung pag-displace ng workers, particularly yung mga Filipino workers. According to the reports by our government, at saka sa mga pinaabot din po sa atin ng mga OFWs, mahigit kumulang nasa libo-libo po ito, mga, nasa around 4,000 or 5,000 thereabouts sa Saudi Ogre alone. Pag isama po yung mga ibang companies na similarly situated, umaabot po ito sa 10,000 Filipino workers. Yun po yung na-report sa akin. So, na-report ng gobyerno sa media. So, yung na-displace po sila ng 2016, marami po sila nakauwi dito. At nagpahayag na po yung kumpanya sa pamamagitan ng nasabing bankruptcy na entitled po yung mga na-terminate na workers sa kanilang mga claims. Yung claims po nito is yung money claims po nila kung saan entitlement po nila ito sa kanilang dinedicate o commitment na trabaho doon. At because of the bankruptcy, meron pong formal case na i-file doon yung grupo ng workers at ongoing po yan
for several years, tulad na nabanggit ni Ma'am, na 9 years na yan. At ang latest development po niyan, itong in recent times, ay nagkaroon na po ng positibo in a way na development kung saan yung Board of Trustees ng Saudi Ogre ay direkta na pong pinaabot yung mga nasabing claims, respective claims or individual claims ng workers dun sa first batch. According, I cannot speak for the government kasi tayo ang private lawyer or legal advisor ng grupo. But according, just to share what we read nasa pahayag ng DMW, nasa 1,500 na raw yung nakatanggap ng nasabing claims at ongoing po yan. So ngayon po, andito po tayo ngayon, kasama po kayo lahat, para lang po ipaabot sa lahat na at muling umapila sa ating mga tagapaglingkod sa gobyerno na ituloy po nila, huwag po silang mag-relax sana sa kanilang tungkulin na tulungan yung grupo na lalo na yung mga susunod na batch na matanggap po yung claims nila. Isa po sa mga mga problema na na-encounter ng grupo na to, particularly yung mga widows, the fact na yung actual claimant ay sumakabilang buhay na po, ni-require po sila ng trustees, yung grupo, na mag-submit ng mga requirements at nagbukas po yung Sa amin pong mga claimant din, galing po yung data noon. Sila po talaga tuwing pupunta kami, walang alam. Maidagdag ko lang. Nasabi na lahat ni Ma'am Cherry yung problema ng mga duda. I-share ko lang. Kasi noong nag-a-update yung anak ko, kasi marunong sa guidance, sa anak ko lang ang gumagawa. Lagi kami deny, lagi reject, lahat napakahirap. Gusto lang malungo na ang mga byuda tulad ko. Ngayon, nung dumating si Anthony Roy, share ko lang po sa inyo, ang laking tulong na gawa. Ginawa niya kami nung affidavit of yun. Isang pasok lang po ng anak ko na na kami sa ICAP. Kaya tuwan-tuwa po ako. Yung share ko lang kasi nasabi na po ni Ma'am Cherry yung problema ng mga byuda. Magli-5 taon na po ako byuda eh. Ano pa ba pwede namin hintayin? Diba? 69 years old na po ako. Kung magtatagal pa, paano na? Yun lang po. Kaya maraming salamat po kay Atty. Roy, kay Ma'am Sandra Cap. Ang laking tulong nila sa amin. Yun lang po. Tsaka dagdag ko lang po, bukod po sa aming mga byuda, may mga buhay din na claimants na hindi makapasok sa ICAP dahil wala silang claim number. Yung pong claim number, galing po yan mismo sa Saudi Oil Company para po i-input nila dun sa website at para ma-update nila yung kanilang data po doon. Hindi po nila magawa dahil wala silang claim number. Ang Saudi government po hindi na rin nagre-reply. So, yan po ang isa pang problema ng mga buhay na claimants pa na inililapit sa DMW, yung problema nila. So, ano po yung gagawin nila? Makukuha daw ba nila yung claims nila? Kasi po, wala silang claim number, hindi sila makapasok sa ICAP. Tsaka kamukha po na sinabi ni Ma'am, 69 na siya. Actually, meron pong byuda na namatay na rin. Hindi pa nakukuha yung claims ng asawa niya. So, ang nagpa-process na lang nun yung mga anak. Yun ang napakahirap. Yung iba talaga senior na eh. Yung iba nasa probinsya, hindi techie. So, paano sila papasok sa ICAP? Dahil lang din sa tulong ng ibang byuda. Kaya yun lang ang namin. Kasi ang hinahanap namin dito, nasaan na yung pinangako ng prinsipe na 2 billion reals na government to government na raw ang usapan. Pero ang nangyari, nag-direct ang Saudi government na ipadala yung mga cheque sa claimants. So, etong mga second batch hanggang 5th batch, wala kaming balita kung ano na. Opo. So, in support po sa mga nabanggit ni Ma'am Cherry dito, ang tayo po dito ay ang gusto po makita ng grupo na mangyari
sa mga susunod na panahon ay ito po. Una sa lahat, sana po makausap ng grupo ng widows yung mga representatives or officials ng Saudi Ogre Board of Trustees. Kasi po puro sa email yung mga exchanges ng communication at tulad po na nabanggit dito, we were of the understanding na government to government ang pag-asikaso dito, but turns out na dinidirekta po yung pagbigay ng claims sa mga claimants ng Saudi Ogre Trustees. So kung makausap po sila in person, kung makilala po sila ng grupo para po personal nilang ipaabot itong mga idilatan po dito, maganda po yun. Nakikita po natin na it will send a stronger signal sa Saudi Ogre Board of Trustees na mas maunawaan po nila yung kalagayan ng mga byuda o widows dito ngayon. Ganun din po yung mga iba pang nag-aantay na claimants. So gusto po natin makita yun na kausapin kami dito para po first hand, baka kasi may mga detalye dito na baka hindi pa nila naririnig, hindi pa nila nakikita. Kaya muli po kami nagpapasalamat dito sa platform na ito kasi na-detalye po ni na ma'am yung mga fine details ng situation ngayon na dapat po talaga marinig ng Saudi Ogre. So if our government can link us or bridge the group dito, yung kanilang mga leaders dito, direkta doon sa representative ng Saudi Ogre Board of Trustees. Pakinggan po sila personally. Samahan sila, tulungan pa nila, i-check yung mga records doon sa kumpanya kung in case nakulang sila ng tauhan doon para lang po matutukan yung mga nasabing claims na may predicate na po yan, na established na po na andyan po yung mga karapatan nila. Yung mga late po na claimants na hindi nakapag-file formally, ayan din po, ito rin po yung pagkakataon. We are also speaking on their behalf dito sa platform na ito para po magkaroon ng tsansa at iparating po dun sa Board of Trustees, sa Saudi government, ganoon din po sa ating gobyerno na ito pong mga ibang claimants din na hindi pa certain yung kanilang pagtanggap ng claims, mabigyan din ng opportunity, ma-revisit yung kanilang mga cases o kanilang mga documents para po makita din po ito ng Saudi Ogre Board of Trustees. Kasi po nakasandal po yung grupo doon, gawa ng nabanggit po, may pahayag na po no less than yung prince doon, His Royal Highness Crown Prince Salman, siya po nagsabi na po siya na nagbigay po siya ng pahayag sa ating Pangulo na tutulong po sila dito. So ang gusto lang po nang makita namin lahat dito, wala pong maiwanan sana. At talaga kung may problema man, ang individual claimant, somewhere along the way, ma-explain sa kanya, all of them, specifically, kung ano yung situation nila. Sa halip na nandito po tayo, nagkakamot ng ulo, nagdadasal kung ano ba po na nangyayari dito.